Dalawang panawagan sa ating lahat, pagbabago, kapakumbabaan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 3, verses 1 to 12, and I read it for you. In those days, John the Baptist appeared in the wilderness of Judea, proclaiming, "Repent, for the kingdom of heaven has come near." This is the one of whom the prophet Isaiah spoke when he said, "The voice of one crying out in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight." Now John wore clothing of camel's hair with a leather belt around his waist, and his food was locusts and wild honey. Then the people of Jerusalem and all Judea were going out to him, and all the region along the Jordan, and they were baptized by him in the river Jordan, confessing their sins. But when he saw many Pharisees and Sadducees coming for baptism, he said to them, "You brood of vipers, who warn you to flee from the wrath to come? Bear fruit worthy of repentance. Do not presume to say to yourselves, 'We have Abraham as our ancestor.' For I tell you, God is able from these stones to raise up children to Abraham. Even now, the axe is lying at the root of the trees. Every tree, therefore, that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. I baptize you with water for repentance, but one who is more powerful than I is coming after me. I am not worthy to carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and fire. His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor and will gather his wheat into the granary, but the chaff he will burn with unquenchable fire." Tayo po ay nasa ikalawang linggo na ng Adbyento, at ngayong linggo, tayo po ay iniimbitahan para gawin at tingnan muli ang napakahalagang dalawang attitude o disposisyon na maaari nating gawin sa paghahanda sa pagsilang at sa muling pagbabalik ni Jesus. Una, nabanggit po sa ating ebanghelyo ang panawagan ni Juan Bautista. Ito po ay pagbabago, pagsisisi, pagbabalik loob sa Diyos. Anong aspeto ng buhay mo o anong bahagi ng iyong buhay ang kinakailangan ng pagbabago? Natatakot ka bang magbago? Hindi ka pa handa na iwan ang mga bagay na iyan? Aba, tandaan mo, hindi yan makatutulong sa iyo. Mas lalo lamang magiging malungkot ang iyong buhay kung ikaw ay mabubuhay sa buhay kasalanan, kadiliman. Tayong lahat ay tinatawagan na magbago, magsisi, talikdan ang lahat, ipagpalit ang lahat alang-alang sa kaharian ng Diyos, alang-alang kay Jesus. Linisin ang ating mga puso upang ang ating mga puso ay maging kaaya-ayang sabsaban na maaring pagpahingahan ng ating Panginoong Jesus. Pangalawa, kababaang loob. Dumarami ang mga marurunong, dumarami ang mga mapagmataas, dumarami ang mga abusado dito sa mundo. Ang tanong, isa ka ba sa mga ito? Kung nakikita mong nagiging mayabang ka dahil sa mga narating mo na sa buhay o sa mga naipon mo ng kayamanan, aba, teka lang, huminto ka muna at magnilay. Tingnan mo, nasaan na ang kababaang loob? Tanda mo pa ba nung ikaw ay nagsisimula, nung ipinagdasal mo sa Diyos na maging maginhawa at maging matagumpay ang iyong buhay? Ang kababaang loob ang panawagan sa ating lahat. Tayong mga alagad niya, tayo ay hinulma ginawa ng may kababaan, ng may kaliwanagan, ng may pagmamahal at awa. Huwag nating kalimutan na tayong lahat ay nagmula sa lupa at babalik sa lupa.
na tayo ay ginawa ng Diyos, na tayo ay binahaginan niya ng pagmamahal ng kanyang awa, punong-puno ng dignidad at kalayaan. Tingnan natin, katulad ba ng sabsaban na mababa, simple, ordinaryo ang aking puso? Kung ang aking puso ay mapagmataas na, baka hindi na sabsaban yan. Isinilang si Jesus sa sabsaban sa isang lugar na kung saan napakababa, napaka-ordinaryo, kainan ng mga hayop. Pero doon sa sabsaban, nakita ng mundo ang kadakilaan ng Diyos, ang dakilang pagmamahal ng Diyos. Ngayong tayo naghahanda sa papalapit na Pasko at sa muling pagdating ni Jesus sa ating buhay at sa mundo, may sa buhay nawa natin ang dalawang disposisyon na hinihingi sa atin ng Ebanghelyo. Una ay ang pagbabago. Magsisi na tayo, tumalikod na tayo sa kasalanan at sumunod sa liwanag ni Jesus. Pangalawa, kapakumbabaan. Maging mababa lagi. Be always humble. The Lord humbles Himself, ipinanganak sa isang sabsaban para sa ating lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kami at paalalahanang palagi ukol sa aral ng pagbabago at kababaang loob. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.